Hello Pops, Calls, Lods, Idols. Magandang hapon sa inyo. Naka-experience na ba kayo na ang ating sikansit na bintana or glass hindi na maangat or bumababa? Ganyan. Pero sa ngayon, sa akin, okay pa naman to. Just in case lang na na-experience nyo yan at hindi pa na-resolve, yun ngayon ang i-resolve natin. Iisa-isahin natin paano i-troubleshoot. Yan. Okay? So, sundan lang natin, no? Okay. Ito, Paps, ang kakailanganin lang natin, no? Itong electric pen na 12 volts, no? Yan. Electric pen 12 volts or tester. Yan. Ano yun? Yung continuity tester tawag sa iba. So, kailangan lang natin i-connect dito sa ground, body ground. Tapos ang gagawin natin is kailangan nating i-check muna ito kung may live, kasi ito yung pinaka source ng power niya, contact, no? Dapat magdikit siya dito, kasi pag binuksan natin ang pinto hindi magkukontak dito, hindi natin up and down ang glass dito sa kanyang switch, saka dito sa driver side hindi siya mag up and down pagka nakabukas, kasi walang contact dito sa ating contact point. Dapat magkadikit yan dalawa dito. So ngayon gawin natin pag tester, basic lang muna. Pinakauna natin yung gagawin, i-on natin ang ating ignition sa dalawang click. Sa unang click natin is accessories, mag-on ang ating radyo. Yan. So yan, nag-on ang radyo, no? Tapos dito off pa. Ilagay pa natin sa isang click pa. Yan, ignition on, pero hindi nag-start, no? Yan. So pag naka-on na siya, i-tester na natin siya ngayon dito. Ito yung, ang hirap lang, no? Hindi natin kailangan sandali lang. At subukan kung walang magpipindot. Subukan ko lang double action. Ngayon guys, Pops, Calls, Lods, Idols, habang naka-on ang ating ignition, magti-tester tayo dito sa mga contact point. I-on, i-switch natin ang ating power window switch sa likod. Yan, para matesting. Itong first contact, ito yung contact ng ating power window sa likod. Yan, no? Naririnig nyo nagpitik-pitik siya, ibig sabihin may power supply siya. So pagka dumikit yan dito sa ating contact, dito sa first contact, ibig sabihin pumasok na ang kuryente doon sa kanyang pinto. So pwede natin siya makontrol dito sa side ng passenger side na button para i-up and down ang ating glass. So yan. Ngayon, kung na-check nyo naman na may power dito, pagka ganyan ninyo mayroon, hindi pa rin pag sinara nyo, hindi pa rin nag-up and down ang glass, i-double check nyo dito kung magkatugma ang pagkadikit dito, kasi minsan mayroon time nga na disalign ito, hindi magtugma ang contact dito sa bawat isa, medyo tabingi, hindi umabot or pumasok doon. So close contact talaga siya, hindi mo siya makakontrol dito at dito sa driver side, kasi walang continuity ng kuryente sa papasok sa kanya. Kasi pag pumasok ang kuryente doon, dapat may babalik para makontrol dito ng driver side at saka dito sa passenger side. So ang i-double check nyo yan. Kung hindi magtugma, try nyo i-align ang inyong pinto dito. Yan, dito sa baba. Tatanggalin yung tong nut na to, luwagan. Tapos pagka maluwag na yung nut na yan, ito, try nyong
tingnan kung magkatugba dito, silipin nyo. Sara mo ito, tapos tingnan mo. I-adjust to. Saka dito sa taas. Dito. Yan. Dapat pumasok din siya dito kasi yan ang pinaka align niya pag pumasok siya dito sa butas. Saka ito. Itong parang stopper niya. Sa dito. Saba yan. Dito to. Ito. Yan. Kasi pag hindi pumasok, disalign. Hindi magtugma ang contact points nila. Okay. Ngayon, sa ibang scenario tayo, Pops, Calls, Loads, Idols. Pag tester nyo rito, walang power. Pag kahit ino-on mo na tong glass switch dito, power window switch, wala pa rin dito, walang umiilaw. Bubuksan mo na to ngayon dito, gilid-gilid nito. Susundan mo na ang wiring papunta doon sa supply ng kanyang kuryente. Kung may naputol ba o wala. Sa pagbukas nito, Pops, calls, loads, kung hindi nyo pa kabisado, mayroon tayong video niyan sa pagtanggal nito, no? Kasi naglinis tayo dati nitong ating seatbelt, tinanggal natin to. So yun na rin yun, ang video na yun kung paano tanggalin to, pati seatbelt. Sundan nyo lang para ma-check nyo yung linya ng wire nito sa loob, kung wala bang naputol papunta dun sa power supply, kung saan man siya papunta, or doon ba papunta yan sa relay box or sa fuse box, no? So ngayon, Pops, Calls, Loads, kung hindi nyo naman kung wala naman kayo nakikita doon sa kabilang side ng ating pinto dito, wala namang nakitang mali o putol na wire, dito na naman tayo sa pinto mismo, no? Dito babaklasin na natin tong cover nya to, no? Tong plastic, baklasin natin yan. So pag baklas nyan, Pops, may tatanggalin ka ditong lock ring, no? Ito, yan, parang alambre. Tutulak mo lang siya ng flat screw paatras para matanggal ang handle, kasi pag hindi mo tinanggal ang handle, hindi matatanggal ang cover kasi sasabit siya, no? So gagawin yan, tutulak mo lang siya ng flat screw pa ganyan para mapaatras ang kanyang lock. Ito, yan, slide mo lang siya paatras. Tulak natin ng konti para sumabit. Yan. So yan, tanggal na siya. Saan na pumunta? Nawala. Nahulog. Sandali, kunin natin. Ngayon, Pops, babaklasin na natin to, no? Mayroon lang siya mga lock, ganyan, no? Plastic. Ayan, yung lock nya, no? Pilitin mo lang siyang ipaatras, yan, para magbitaw ang lock na ganito. Yan. Mayroon din niya sa gitna, dito sa baba. So ganyan lang pagbaklas, Pops. Pagbalik, diretso-diretso lang naman yan. Tapos balik mo yung lock dito sa handle. Yan, may ano siya, oh. Mayroon siyang kanal, no? Para lalagyan ng lock. Yan, oh. May kanal siya. Diyan dadaan ang lock ring. Yan, oh. Para hindi umatras ang ating handle. Okay? Pwede nyo ring buksan ito, dalawang tornilyo, para ma-open natin tong mga contact dito kung wala bang nag-disconnect sa linya na to, pati dito sa kabila dito. Pwede rin tong tanggalin para mahugot natin ng konti, masilip natin yung mga wire kung wala bang naputol sa loob.
Ito naman, Paps Loads Idols, ang mga assignment sa bawat contact points, no? Yan sa pinakaibabaw, yan po ay driver control rear power window up. Ang pangalawa ay driver control rear door lock. Ang pangatlo naman ay live 12 volts po na power supply para po sa passenger control sa rear power window. Ang pangapat ay driver control rear door unlock. Ang panglima ay driver control rear power window down. So ayan po, nilagyan po natin siya ng label, no, para hindi na po kayo nagugulan o nalilito, no. Lagi po nating alalahanin na lahat ng contact na yan ay para po sa likod na pinto natin, sa door lock at sa power window. Mayroon pa palang isang issue nito, Paps, no. Nakaupo ka na sa driver side tapos gusto mong isara dito sa passenger side. Ngayon ayaw nang sumara, no? Or minsan doon sa kabila driver side ayaw sumara, no? Ang ginagawa natin para magsara doon, kasi pag sinara mo dyan sa driver side, umangat tapos bumalik agad sa baba. Ang ginagawa natin, itodo muna natin dito sa passenger side na iangat ang glass. Pagka umabot na siya sa dulo, ang glass, pwede mo nang isara doon sa kabilang side. Nauunat kasi dito dapat ang driver, dati kasi dito ang driver. So, dapat nauuna ang driver side magsara ng bintana bago mag-close doon sa ibang mga bintana. Doon sa dating passenger side, no? So ngayon, ang isang issue nito, pag hindi sumara nga, kahit anong pilit natin na isara doon sa main control, ayaw magsara. Ginagawa ko niyan, i-off ko ang ignition, tapos i-on uli. Okay, mag-o-okay na siya, aangat na siya, gagalaw na. Bihira kasi siyang maglabas, no? Mahirap natin i-troubleshoot pagka ganun. Minsan-minsan lang lumalabas. Kung majakpatan natin na nagkaganon, wala tayo sa biyahe, nandito lang tayo, pwede natin yun i-troubleshoot. Pero karamihan nasa biyahe, bihira lang din eh. Pagka nagkaganon, pinapatay ko na lang sa ignition, diretso sa off talaga, tapos on mo lang uli, maging okay na. So parang may siya, parang may pagkapariha sa lahat ng mga unit na ganito. Ganon ang mga problema nila. So kung ganon, ibig sabihin hindi lang ito pala, lahat ng unit na halos pariha ganito ang problema. So nasa unit na talaga yun. Hindi lang natin alam kung kasama doon sa control or safety features niya yun, na dapat pero hindi bakit hindi magsara no? Troubleshoot lang natin sa susunod yan pagka nag-persist yung yung issue, tapos nasa bahay lang tayo, pwede nating i-DIY, gagawin natin, troubleshoot natin kung anong nangyari sa kanya, o baka loose connection lang dito sa mga socket na to, no? So far ilang taon, no? Mga halos isang taon na wala nang ganoon na lumabas dito sa ating unit na pagka nag-close ka doon sa driver side ng glass sa passenger side, ayaw umangat, hindi na bumalik na ganoon. Ang tagal na. So ayan, tingnan natin kung magbalik siya. Hindi gawin natin ng video, troubleshootin natin, no? So ganun lang muna. Okay? So yan lang, Paps. Sana may napulot kayo kahit kunti sa video ito, at matutulungan po kayo sa ganitong mga issue. Okay? Babels?